Turismo sa Boracay na isa sa pinakadinarayo ng mga foreigner at ng mga kababayan natin sa Pilipinas bumagsak. Dahil sa iba't ibang issue tulad na lang ng terminal sa airport na hindi maayos, sobrang taas ng paniningil at kaliwat ka ng quarrying or pagbubungkal ng mga bukirin. At ang kamakailan na pinatay at ginahasang turista na ang may gawa ay 3 adik na lulong sa droga, na dati nang nakulong dahil din sa paggamit ng ilegal na droga. Pinalampag naman ng isang kongresista ang lokal na pamahalaan ng Aklan, kasunod ng tila paglagapak ng turismo ng binabalik-balikang isla ng Boracay. Kabilang sa pinunan nito ang pangit na kondisyon ng mga terminal sa kabila ng mataas na singil. Gayon din ang matinding quarrying sa lugar. Narito ang ulat ni Milky Rigunan. Ang umano'y kapabayaan ng pangunahing dahilan ngayon ng pagbagsak ng tourism sector sa Aklan, lalo na ang Boracay na tinaguri ang Jewel of Philippine Tourism. Inakusahan ng kapabayaan ni Representative Teodorico Haresco Jr. ng 2nd District ng Aklan ang lokal na pamahalaan sa mga problema ngayon sa Boracay. Ayon kay Haresco, bago ang pandemic, umaabot sa 30 international at 10 domestic flights kada araw sa Calibo International Airport. Ngayon, tig 5 international and domestic flights na lang kada araw na patunay na may kapabayaan na maprotektahan ang tourism industry ng Aklan. Sabi ni Haresco, nakababahala ang pangit na kondisyon ng Katiklan Jetty Port, ang main gateway sa Boracay. Napakataas niya ng sinisingil na terminal and environment fees pero walang maayos na palikuran para sa mga pasahero. Punto ni Haresco, hindi inaksyonan ng lokal na pamahalaan ng Aklan ang matinding quarrying, insidente ng krimen kung saan ang pinakauli ay ang rape at pagpatay sa isang foreign tourist na lumika ng takot ngayon sa mga magbabakasyon. Gate ni Haresco, dapat tiyakin na ang mga infrastructure, airports at tourist destinations ay akma sa global standards. Pero kung pangit ang mga daan, perwisyo sa airport at problema sa seguridad, mahirapan ding makahikayat ng mga local at foreign tourists. Ngunit kahit papaano ay unti-unti nang nabibigyan ng hustisya ang babaeng dayuhang turista na pinatay at ginahasa sa Boracay. Dahil nahuli na at umamin na ang mga nahuling sospek. Kung pwede nga lang ay parusang kamatayan ang ihatol sa kanila. 2 persons of interest pa ang hinahanap kaugnay sa pagpatay sa babaeng Slovakian sa Boracay. Ang paggamit ng isa pang person of interest na hawak na ng mga pulis, nakita raw niyang ginahasa ang biktima. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Kinanta ng 28 anyos na person of interest sa pagnanakaw at paghalay sa babaeng Slovakian national sa isla ng Boracay ang dalawa nitong kaibigan na nasa likod umano ng krimen. Base sa salaysay ni Mick, hindi niya tunay na pangalan. Itinuro niya ang mga kaibigang sina alias Jello at JR na nagdala sa biktima sa abandonadong kapilya sa barangay Balabag noong March 10. Ayon kay Mick, nakita niya kung papaano gahasain at pinatay ang dayuhan. Ang official po na report ng ating medical examiner po doon ay isang blunt force injuries to the head po. Pinalo po siya sa kanyang ulo at meron pong sign of sexual abuse. Ayon sa mga pulis, nagtugma ang ilang ibinunyag ni Mick sa kung papaano pinatay ang biktima. So, halos magkatugma siya dun, sir, sa sinasabi niya na isa sa mga binanggit niya, sir, is nakapatong, sir, dun sa, sa biktima natin. March 12 nang matagpuan ang naaagnas na katawan ng biktima 2 araw matapos siyang mawala. Patuloy na hinahanap ang 2 iba pang persons of interest. Pero ayon sa Aklan Provincial Police Office, posibleng madagdagan pa ang listahan ng kanilang mga iimbestigahan. Hawak na rin daw ng mga pulis ang ilang kopya ng CCTV na posibleng makakatulong sa paglutas ng kaso. Hindi rin daw ibig sabihin nito na ligtas na si Mick matapos ituro ang 2 kaibigan. Kasi binabalidate natin, sir, ang truthfulness ng mga sinabi niya rin, sir. And then lahat na rin po ng pwede nating ma-exhaust na investigation as to that matter, sir, is ongoing ngayon, sir. Nasa kustodiya na ng mga pulis si Mick matapos mahuli sa isang anti-drug operation nitong March 14. 100,000 piso ang pabuya sa makakapagturo sa mga sospek. Nakatakdang i-cremate ang bangkay ng Slovakian national. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng mga pulis sa mga opisyal ng consulate ng Slovak Republic sa Pilipinas.
Ayon pa sa isang balita na posibleng lulong sa droga ang mga sospek nung ginawa ang krimen. Dati na rin silang nakulong dahil sa paggamit ng illegal na droga. Umamin sa krimen ang 2 sa 3 persons of interest sa pagkamatay ng isang Slovak sa Boracay. Hawak na sila ng pulisya. Narito ang aking pagtutok. May saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan at walang pang-ibabang saplot. Ganyan, natagpuan noong March 11 sa isang abandonadong simbahan sa Boracay ang 23 anyos na si Micaela Mikova, isang turista mula Slovakia. Ngayon, hawak ng Special Investigation Task Group ng pulisya ang 2 persons of interest at ayon sa pulisya, umamin raw sila sa kaso. Ngayon pong araw na po ito ay kinukumpleto po ng SITG, yung pong pagkukuha po ng extrajudicial confessions. Nililinaw natin po, may mga parameters naman po yan upang paniwalaan natin o hindi yung kanila pong mga claim. Nung background investigation po nila, yung 2 po rito ay nakita nila po ay may previous records ng 2019 at 2024 ng paglabag po sa paggamit ng illegal na droga. Ages po nila ay nag-range po sa 25 to 30. Batay sa forensic investigation, namatay si Micaela dahil sa palo ng isang matigas na bagay sa ulo. Lumabas din na inabuso ang Slovak national. Meron din po siyang sign ng sexual abuse po. Base po sa background po ng persons of interest ay maaaring lulong sa droga. May isa pang person of interest pero wala pa raw ito sa kustodiya ng pulisya. Nakausap na rin ng SITG ang Pilipinong kaibigan ng biktima na kasama niya sa isla. Ang paalam niya lang, sir, is may pupuntahan lang siya, sir. Pupunta siya sa another portion ng isla. Mamamasyal siya, something like ganun lang yung paalam niya. Ito po ay isang isolated case na patuloy po na iniimbestigahan. Sa mga ganitong kaso ay hindi na dapat binubuhay ang mga yan dahil malalakas ang loob ng mga sospek na yan dahil walang death penalty sa Pilipinas at posible pa silang makalaya. Dapat ang mga ganito na malinaw ang kasong pagpatay ay kung buhay ang kinuha ay buhay din ang kabayaran, lalo na't may panggagahasa pa. Eto na ba ang pinagmamalaki ng Pilipinas ngayon na bumaba na daw ang krimen sa bansa at bloodless war para sa mga kriminal?